Bango talaga ng Joy na gamit namin. Affordable pa. La 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 la. Marimar, tulungan na kita dyan. Sir. Naku, sir, sigurado ka, sir? Oo naman. Tsaka marami ka pang ginagawa dun eh. Ako na lang dyan. Ay, naku, sir, nakakahiya naman po sa inyo. Eh, pa ba, sir, napaka-bait niyo po talaga sa akin. Tsaka alam ko naman na mabait ka rin sa akin, kaya tinutulungan na lang kita. Ay, ikaw talaga, sir. Napaka-cute mo ka. Napaka-bait mo pa sa akin. Ikaw talaga, sir. Hoy! Ano to, ha? Ano to? Bakit ba nilalandi, sir mo? Ma'am, hindi po. Actually, ma'am, si sir nga po yung pumunta dito kasi gusto po niya akong tulungan sa mga gawaing bahay. Hoy, hindi ako bulag. Kitang-kita ko. Ang lagtit ka ng tingin mo sa kanya eh. Ma'am, hindi po. Tsaka, wala naman pong intensyon na masama si sir sa akin eh. Wala din po akong intensyon na masama sa akin. Tumahimik ka. Huwag mo akong ginagawang sinungaling. At ikaw, Francis, ano to? Gustong-gusto mo naman? Na nilalandi ka ng bakla? Teka lang, Eden. Mukhang wala ka na ata sa lugar na magselos eh. Ito, papatulan ko. Eden, nagbibiruan lang kami dito. Ayun, nagbibiruan kasi naglalandian kayo. Ikaw, kutong lupa ka, ang kapal ng mukha mo. Ang daming lalaki dyan sa labas o mga tambay. Dito ka pa talaga sa servo pumapatol, ha? Ano ka, siniswerte? Ma'am, kayo lang naman po itong nag-iisip ng masama, mami. Hoy, tumahimik kang bakla ka. Lulukutin ko yung bibig mo! Ano? Tama na, Eden. Wala namang ginagawang masama si Marimar. Ikaw nga itong kung ano iniisip mo eh. Sige, kampihan mo yan! Paalisin mo yan sa harapan ko! Kasi nanggigigil ako dyan, nasasaktan yan sa akin! Sige na, Marimar. Ako nang bahala dito. Eden, nakakahiya na yung ugali mo. Pwede ba ayusin mo naman yung style mo? Hoy, Francis, ako ba ginagawa mong sinungaling? Eh, kitang-kita ko nga eh! Sobrang lapit ng mga pagmukha nyo. Ano, maghahalikan na kayo? Ano ka ba, Eden? Lahat ng kilos ko. Kilos ni Marimar, binibigyan mo ng meaning. Talagang may saltik ka na eh. Eh, bakit naman hindi? Sumusobra na kayo! Sumusobra. Kaya ngayon, kailangan ko ng pera. Kasi pinainit mo yung ulo ko. Magkano ba? 10K. Isan mo agad! Kakabigay ko lang sa'yo ng 5K kahapon ah. Magre-reklamo ka pa, ha? Ikaw na nga ito may kasalanan eh. Sige na. Sisend ko mamaya. Siguraduhin mo ah. At siguraduhin nyo na hindi ko kayo makikita pag uwi ko na magkadikit. Kung hindi, mananagutin sa akin. Oo na. Oh, pinsan, uminom ka muna para kapag-relax ka. Alam ko naman na malayo yung biyahe mo eh. Pinsan, wala akong ganong mag-inom. Kapagod biyahe, 12 hours akong bumiyahe. Huwag mo nang problemahin yun. Alam mo lang itong bahay ko, malamig, may aircon. Tanong ko lang, pinsan, ba't na nabigla yung pagpunta mo dito? Pinsan, maghahanap sana ako ng trabaho dito eh. Wala naman ng ibang matutuloyan, kaya dito muna ako dumiretso. Alam mo, pinsan, tutulungan kita sa problema mo. Tsaka mag-iingat ka dito sa Maynila, maraming scammer. Oo naman, pinsan. Francis? Oh, sino itong mukhang tipaklong na to at nakapasok dito sa bahay? Eden, pinsan ko pala, si J-Boy. Anong ginagawa niya dito? Balak niya sana maghanap ng trabaho eh. Kaso wala pa siyang matutuluyan ngayon. Kaya dito na lang tumuloy. Ano? Francis naman, napag-usapan na natin to. Ayoko may ibang taong nakakapasok dito sa bahay, lalo-lalo na yung mga mukhang hayop. Ano pang magagawa ko, Eden? Nandito na eh. Anong gusto mo, itaboy ko? Tsaka pinsan ko naman to, at bahay ko to. Francis, kahit na. Di ba ayoko? Kaya ikaw, umalis ka dito? Sige na, pinsan. Maghanap na lang ako ng ibang matutuluyan. Hindi ko rin kakayanin yung ugali ng asawa mo eh. Ang laki ng bibig eh. Sige na, kunin ko muna ang gamit ko. Alis na ako. Dapat lang
na umalis ka. Ano yung Francis? Dito talaga sa bahay natin? Ano, pabigat na naman? Alam mo, Eden, sumusobra ka na eh. Pati ka mag-anak ko, pinapahiya mo na. Wala akong pakialam. Ang gusto ko, tayo lang dito nakatira sa bahay. Walang mga palamunin. Hello? Hello, Francis. Sir. Ano pong balita sa pinag-uusapan natin kahapon? Yung tungkol sa business? Francis, tatapatin na kita ha. Ayoko kasi mag-invest sa palugin negosyo eh. Malaking sugal yung gagawin to eh. Kasi medyo malaki yung kailangan natin. So, siguro pass na muna ako. Paano ko na ito babayaran yung utang ko? Palugang-palugi na yung business ko eh. Sir, Oh, Marimar. May kailangan ka ba? hindi naman po ako sa nangyayalam, sir, ha? Narinig ko po kasi yung usapan ko nung katawag mo. Sir, baka pwede kausapin nyo din po si ma'am. Lalo na po sa sitwasyon nyo ngayon, di ba? Alam nyo naman po si ma'am, waldas ng pera. Alam nyo naman si ma'am, di ba? Bili ng bili kung ano-ano. Tapos hindi niya alam na ganito na pala yung sitwasyon ng negosyo ninyo. Naku, Marimar. Malabong mangyari yan. Yan naman si Eden, di ba? Mahirap umintindi. Gusto niya, buhay Reyna dito. O sir, mas mabuti pa rin nakausapin mo, sir, para nang naman sa ganun may alam din siya, di ba? O siya, sige sir, mas mabuti pa para kahit pa paano mawala yung init ng ulo mo, yung sa mga problema, sasabayan na kita mag-inom. Kahit hindi ako umiinom, sir, ha? Salamat, Marimar, ha? Para naman kahit pa paano, sir, maaling kita. Marimar! Asan ka na bang bakla ka? Ma'am, Lintik kang bakla ka? Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala, nakikipag-inuman pa sa jowa ko. ma'am, hindi po, ma'am, inano ko lang po si sir, kinonfort ko lang po. Kinomfort mo? Traitor kayong dalawa? Talagang inubos mo yung pasensya ko eh. Ma'am, wala po kaming ginagawa masama talaga, ma'am, Wala? Ano to? Ha? Harap-harapan? Ngayon, lumayas ka na sa bahay na to. Ma'am, kailangan ko po ng Tama trabaho. na, Eden. Lumayas ka eh. Anong kakampihan mo? Ano ba? Wala kaming ginagawang masama dito. Nagiinuman lang kami. Francis, tumigil ka. Lumayas ka na! Layas! Lumayas ka na! Ano, kakalad ka rin pa kita? Nag-integra na yung luha. Alam mo ikaw? Sumusobra ka na eh. Ano sumusobra? Ngayon, aminin mo sa akin, Francis, na tama yung hinala ko na may relasyon kayo. Mas maigi na to eh. Pinutol ko tong ugnayan nyo. Gusto mo malaman yung totoo? Ha? Oo, gusto ko! Alam mo? Buti pa si Marimar. Laging nandito. Ikaw, puro ka shopping, puro ka pera. Hindi mo nga alam eh. Nalulugi na yung negosyo natin. Wala na akong pera. Bound na ako sa utang. Ganun ba? Oh, mabuti. Nalaman ko na mas maaga. Kasi, hahanap na lang ako ng mas mayaman at mapera kaysa sa'yo. Kasi wala akong magiging future sa'yo eh. Kaya manigas ka mag-isa mo, bayaran mo yung utang mo mag-isa mo. Francis? Francis!
Francis, pagbuksan mo ako! Francis! Marimar? Anong ginagawa mo dito? Sa totoo pala talagang hinala ko na may relasyon kayo ng boyfriend ko. Ako ang dapat magtanong sa iyo yan. Anong ginagawa mo dito? Wala ka nang pakialam! Nasaan si Francis? Francis! Francis! Francis, lumabas ka! Ang traitor niyong dalawa. Siguro nagsabuatan talaga kayo eh. Para maghiwalay tayo, Francis. At sinabi mo lang na nalulugi ka, pero hindi. Dahil sa malanding baklang to. Hindi totoo yan, Eden. Ito, sinasabi ang malanding bakla. O, Eden, hindi mo kilala ang pagkatao ni Marimar. At siya lang naman ang tumulong sa mga problema ko. Eh, ikaw, anong ginawa mo? Ha? Di ba umalis ka? Dahil ayaw mo tulungan ako sa problema ko. Tapos ngayon, babalik ka para ano? Humingi ng pera? Humingi ng tulong? Ano naman ang mukha mo, Eden? Mahiya ka naman. Gusto mo malaman kung paano bumangon si Seth? Makinig ka. Hello? Pwede po ba tayong magkita? Importante lang po sana tayong pag-uusapan. Sige po. Papa? Jay? Papa naman. Hanggang ngayon pa rin ba? Jay pa rin yung tawag mo sa akin? Kitang-kita mo naman sa itsura ko, diba? Dalagang magayon ako, dalagang Pilipina, dalagang marikit. Bibiro lang kita. Teka lang. Saan ka galing? Tsaka, bakit nakapangkatulong ka? Papa, mahabang storya eh. Pero, isa lang po yung masasabi ko sa inyo sa ngayon. Sorry po. Sorry po nung mga panahon na gustong-gusto niyo akong mag-aaral. Kaya lang, ako itong ayaw. Ako itong nandun sa barkada, sumama sa mga barkada. Tapos, mapapala ako. Ako pala itong iwan ng mga barkada ko. Kaya ayun, naghirap ako. Nasukan ako. Kalimutan mo na yan. Tagal na itong pinatawad. Hindi ka nga rito. Namiss na kita eh. Mas ka na, Papa. Teka lang. Eh bakit parang problemado ka? Papa kasi, nung walang-wala kasi ako, meron kasi isang tao na tumanggap sa akin. Namasukan ako sa kanya bilang katulong. Yung boss ko po. Ngayon po kasi, Papa, namumblema po kasi si Sir. Sa inyo po ako lumapit. Gusto ko po sana matulungan niyo po siya sa negosyo niya na maisalba po ito. Nalulugi po kasi yung company at mga negosyo ni Sir eh. Mo, huwag kang mag-alala. Total naman, tinulungan ka niya eh. Tutulungan din natin siya. Talaga po, Papa? Kahit hindi niyo pa po siya kilala? Sino nga pala siya? Si Sir Francis Egan po. Francis... Ah! Bakit, Papa? Kilala mo siya? Actually, dapat may magiging business partner ko siya sa isang negosyo eh. Kaso, nagdalawang isip nga ako kasi tingin ko siya nalulugi na yung business niya. Opo. Kaya hindi ko tinuloy. Siya nga po, Papa! Siya po yung amo ko. Alam mo, huwag kang mag-alala. Bukas na bukas papasikaso ko kagad niya kaya Tom. Talaga, Papa? Ako, Papa, maraming salamat po. Basta, isa lang ang gusto ko ipangako mo. Ayun, Papa. Uwi ka na sa bahay.
Sige po. Wala kaming katulong dun eh. Ano pa naman eh? Joke lang, biro lang. Umuwi ka na sa bahay ha. Kunin mo lahat ng gamit mo. Namimiss na kita. Kaya mo, papasikaso ko na yan kay attorney. Sige po, Papa. So, paano po, Papa? Ganito na lang po muna. Magbibihis na ako kasi uuwi na po ako ng bahay. Sige. Kunin mo lahat ng gamit mo. Sige. Kailangan mo ba ng driver? Ay, ako, Papa, huwag na. Kasi, I can manage naman eh. Tsaka, namin ko na lang yung sasakyan mo. Sige, kunin mo yung susi. Andun ka sa driver natin. Sige po, Papa. Pasensya na. Sorry na sa inyong dalawa. Narito na naman ako para humingi ng tulong kay Francis eh. Tsaka makipagbalikan kasi nabalitaan ko na Na mapera siya. Yun. Kasi nabalitaan mo na yung dating negosyo na lugi niya, ngayon, bumangon na ulit. Kapal naman ang mukha mo. Pinag-isipan mo pa talaga ako ng masama. Pinag-isipan mo ako na may relasyon kaming dalawa ni Sir. Kahit wala naman. Alam mo, yung mga nangyayari sa'yo ngayon, deserve mo yan. Kasi wala kang kwentang asawa. Raiden, hanggang ngayon ba naman, hindi ka pa rin nagbago. Puro pera na lang sa isip mo. Alam mo, para matuto ka, dapat lang siguro mag-isa ka sa buhay. Hindi umaasa ka sa akin. Francis, maawa ka naman. Tignan mo naman ako. Naglalako na lang ako kung ano-ano. Alam mo, sir, siguro ang mas mabuti natin gawin, paalisin na natin to. Dahil kapag hindi pa siya malis dito sa bahay niyo, pwede natin siya kasuhang trespassing kung gusto niya. Ano? Tatawag na ba ako ng polis? Malis ka na, Aiden.